Hello guys! Welcome sa ating bagong video. Sa pagpapatuloy ng pagdebunk natin sa mga myths about cars, pag-uusapan natin ano ba yung mga maling paniniwala o mga myths tungkol sa engine oil. At ipapakita ko rin sa inyo kung ano yung isa sa mga trusted na brand ko na when it comes sa engine oil na marerecommend ko rin sa inyo habang dinidebunk natin yung mga myths or maling paniniwala about engine oil. So ano, ready na ba kayo? Tara, let's roll! The drive of the mind. Learn as you roll, leave no one behind. Car Talks PH, your partner in the trip. Every story, every ride comes with a legit tip. Unang myth, higher viscosity, mas magandang oil. Ibig sabihin, mas makapal daw yung oil, mas maganda. Totoo, maraming naniniwala sa ganyan na kapag mas mataas daw ang viscosity ng langis na nilalagay mo, mas protektado yung makina ng sasakyan mo. Pero ganyan nga ba talaga? Ang totoo hindi. Kapag mas mataas yung viscosity, ibig sabihin mas makapal yung langis na ginagamit mo, minsan nahihirapan umikot yung oil, mag-circulate yung oil sa buong engine block natin. Kaya mas matagal siyang kumalat, mas matagal niyang malubricate yung mga engine components ng ating sasakyan. Kaya nung mas maganda, dapat palagi nating susundin yung viscosity na recommended ng manufacturer ng sasakyan natin. Makikita nyo naman yun sa inyong mga owner's manual, hindi ba? Kung ano yung enough or dapat na viscosity ng oil na ilagay natin. So, hindi siya pakapalan, hindi siya pataasan ng viscosity yung langis, kundi kung ano yung dapat sa inyo. Kaya tamang-tama yung i-recommend ko sa inyo na brand ng engine oil, itong Aisin. Alam natin, kilalang kilala, lalo na yung mga Japan boys na yung mga mahilig sa Japanese car, kilalang kilala ninyo ang Aisin na brand. Meron silang engine oil at iba't ibang klase. Merong semi-synthetic, merong regular blend, or meron din silang fully synthetic. At ang maganda sa Aisin, lahat ng viscosity range, meron sila. Mapa 0.20 man yan o 0W16, 5W30, 10W40, 20W50, you name it. Meron silang engine oil para dyan. Kaya kung ano man yung recommended na viscosity ng manufacturer na sasakyan mo, tiyak na meron ang Aisin para dyan. Isa pang myth, ang sabi nila, basta oil, pare-parehas lang yan regardless ng brand. Totoo ba yon? Ang totoo, hindi. Kaya hindi natin dapat basta-basta pinaghahalo yung iba't ibang brand ng oil. Kasi bawat manufacturer ng oil, meron silang kanya-kanyang technology, meron silang kanya-kanyang additives na nilalagay, at minsan iba-iba rin yung base oil na ginagamit ng mga manufacturer na yan. At iba-iba rin yung kanilang quality control. Kaya hindi magandang sabihin o hindi tamang sabihin na paghalu-haluin mo lang, basta pare-parehas lang naman sila na langis. Kasi pwedeng mag-conflict yung mga additives na ginamit nila or mga technology na nilagay nila sa langis nila kapag pinagsama-sama mo yung iba't ibang brand. Kahit pa sabihin mong same ng viscosity yung mga langis na yon. Kaya kung naghahanap kayo ng engine oil na isang brand lang, I will recommend talaga yung Aisin kasi meron itong mga advanced additive na tumutulong para i-prevent yung engine wear. Meron din itong sludge protection at engine cleanliness. Tumutulong to para mapanatiling malinis at tumagal yung mga engine components ng iyong sasakyan. Kaya kung magpo-focus kayo sa isang brand lang ng langis, I would recommend ang Aisin engine oil. Next myth, kapag nangitim na raw yung engine oil mo, kailangan mo na agad itong palitan. Somehow, totoo yan, pero not always the case. Bakit? Kasi minsan, akala ng mga tao kapag maitim na, pangit na yung engine oil mo. Pero ang totoo, kapag maitim yan guys, ibig sabihin, gumagana yung kanyang protection sa makina mo. Normal lang yon na nagdarken yung kulay ng langis. Ibig sabihin nito, yung mga detergents dyan sa inyong oil, gumagana. Ibig sabihin, ina-absorb nila yung mga dapat alisin sa engine components mo. Kaya kapag nagko-consider ka kung kailan ka magpapalit ng oil, yung kulay, hindi siya lagi yung basehan. Ang lagi mong dapat basehan yung mileage ng sasakyan mo. Usually, nag-change oil tayo around 5,000 to 10,000 kilometers, di ba? Pwede rin yung interval. Madalas 6 months or twice a year tayo dapat nag-oil change. O kaya naman, depende rin sa klase ng langis na gamit mo. Siyempre, kapag mineral oil, mas maiksi yung kilometrahe niyan compared sa mga semi-synthetic tsaka fully synthetic. Doon kayo magbase. Huwag lagi sa kulay ng langis ninyo. Kaya dyan ulit papasok itong Aisin Fully Synthetic Oil. Ang maganda sa Aisin Fully Synthetic Oil, talagang design to para mas
tumagal yung protection sa makina mo. Kasi nga kagaya ng binanggit ko kanina, meron tong mga additives na makakatulong para alagaan yung engine mo. Kaya hindi ka agad basta-basta magkakabahan kapag ka nangitim siya. Ibig sabihin, yung mga detergents ng engine oil na to gumagana para maprotektahan yung engine mo. So, magtatagal kapag ka fully synthetic yung gamit mo. Next myth, ang mga fully synthetic na langis daw hindi compatible sa mga lumang sasakyan o mga 90s car. Totoo guys, hindi ganon ang case. Ito si Blake, alaga ko to sa fully synthetic, 90s car to, matagal na sasakyan na to. Hanggat tama yung viscosity ng langis na nilalagay mo, regardless kung fully synthetic man yan, mineral or semi-synthetic, okay na okay lang yan kung luma yung sasakyan mo. Basta walang mga leaks yung mga engine mo or yung mga oil gaskets mo o kaya yung mga oil seal mo ay okay. Kasi kapag yung mga oil seal mo luma na yun, dahil nga medyo manipis yung mga fully synthetic, medyo makikrip in siya. Yun yung sinasabi ng mga mekaniko. Kaya make sure nyo lang kung gagamit kayo ng fully synthetic sa lumang sasakyan, okay yung mga oil seals ninyo. Kaya tamang-tama muli itong Aisin na engine oil, no? Yung fully synthetic nito, design to para sa mga kahit anong generation ng sasakyan. Kaya safe na safe siyang gamitin kahit sa mga lumang sasakyan natin. Actually, ito rin yung gamit ko ngayon. Kaya nga, nire-recommend ko siya sa inyo. Next myth, hindi mo na daw kailangan mag-oil change basta dagdagan mo na ng dagdagan kapag nagbabawas yung langis mo. Ang totoo, hindi ganon, ano? Kasi minsan, ganon yung mindset ng iba. Para lang makatipid or para lang hindi sila maabala. Kahit minsan puno na, tanda natin, ang oil, kagaya ng mga vitamins or ng iba pang mga fluid sa ating katawan o sa ating sasakyan, nag-e-expire yung kanilang protection level. So habang tumatagal yung panahon, nag-wear out yung mga protection na yun. Kaya nga, kapag hindi mo sinunod yung maintenance schedule mo sa pagpapalit ng langis, talagang 'di ba nagkakaroon ng sludge sa makina mo kasi nawawala na yung protection nila. Kaya kailangan mo talagang sundin yung maintenance schedule mo sa pagpapalit mo ng langis. Kaya tamang-tama itong Aisin engine oil kasi talagang tumatagal yung quality nito. No? Kahit ma-reach mo yung 6 months or 10,000 kilometers, okay na okay yung mga additives nito. Makakasiguro ka na kaya ka nitong itawid hanggang sa next na oil change mo. Ganun kaganda yung mga additives na nakalagay dito at engine protection level ng Aisin engine oil. Next myth, mas mahal ang engine oil, mas okay or mas maganda? Well, not always ganyan yung case, no? Totoo naman, may mga mamahaling mga engine oil. Kung afford nyo naman yan, why not? Diba? Kung yan talaga yung nagustuhan yung brand. Pero hindi naman ibig sabihin na yung mga cheaper the brand, wala na agad kwenta. Hindi naman. Minsan kasi kaya mahal yung mga ibang brands kasi nagbabayad siya ng marketing or mismong brand name na nila yung binabayaran mo. Pero when it comes sa pagpili ng oil, hindi presyo lagi yung basehan mo. No, kailangan tama yung viscosity niyan sa sasakyan mo, tama yung specifications niya, at syempre, pasado dapat yan sa standards ng engine manufacturer ng sasakyan mo. Kaya hindi laging presyo yung dapat mong pagbasihan. Kaya tamang-tama itong Aisin engine oil kasi good quality na siya, napakaganda ng mga additives niya, technology, protection sa engine mo. Pero hindi siya sobrang mahal, hindi siya super expensive, reasonably priced siya. Under nga ito ng Toyota umbrella, kaya makakasigurado ka na good quality yung engine oil nila, pero hindi siya super expensive. So yun guys, no, yung mga myths may kinalaman o mga maling paniniwala when it comes sa ating mga engine oil. So sana nakatulong sa iyo yung video na to para ma-debunk yun. At syempre, kung gusto mong bumili ng Aisin engine oil, ilalagay ko yung link sa description o itatag ko sa video na to para ma-experience nyo rin yung napakagandang protection at napakagandang mga additives ng engine oil na to para sa inyong engine. At syempre, kung may natutunan ka sa video na to, click mo na may like button at share mo sa mga friends mo para matuto rin sila na when it comes sa mga maling paniniwala sa engine oil. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe or nakafollow sa Car Talks PH social media pages, click mo na yung subscribe button or follow button at notification bell para updated ka palagi sa mga latest happenings sa ating channel. So, to your next videos guys, always remember, drive safe and enjoy!